Hi, ako ang inyong kuya ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, pag-usapan natin kung paano ba mag-loan dito sa Hong Kong. Gaano ba kadali mag-loan dito? Sobrang dali lang guys. Basta submit mo lang ang mga hinihingi nilang mga requirements para sa iyo. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang paglo-loan dito ay isang rason para ka ma-terminate. Ibig sabihin, hindi ka nagbayad ng iyong utang on time. Kasi guys, malalaman ng mga employers mo yan kapag hindi ka magbayad kasi ng iyong loan, susulat ang bangko sa address kung saan ka nakatira. Kasi nakuha na nila ang detalye sa iyo kung saan ka nga nagtatrabaho. Kaya, pag mag-loan ka, magbayad kayo on time. Mas okay nga advance kasi kung pumalpak ka, hindi ka makabayad on time, meron pa naman yan silang 7 days na palugit sa'yo. So may chance ka pa makahanap ng paraan para makabayad talaga. Pero kailangan ha para hindi susulat ang bangko sa amo ninyo kasi wala tayong access, karamihan sa atin wala tayong access sa kanilang mailbox. Sila ang may hawak ng susi. Kaya isipin talaga ninyo bago kayo mag-loan, isipin ninyo kung kaya ba ninyo talagang magbayad. O di ba? O sige, patuloy na tayo sa mga kailangan ninyong gawin step by step. Pero nakadepende pa rin dito sa bangko kung saan kayo lalapit. Ang sasabihin ko lang dito, yung importante talaga at saka yung mga requirements. Ito guys, para ito sa mga baguhan din. Kung baguhan ka dito sa Hong Kong at gusto mo na talagang mag-loan kasi kailangan mo talaga na magpadala ng malaki sa Pilipinas, baka nga mayroon kayo babayaran mga utang doon. Baliktad talaga to. Tayo mag-abroad utang kaagad ang babayaran natin, o di ba? Pero kailangan natin, kaya nga tayo mag-loan. Una, para sa mga baguhan, dapat nakatrabaho na kayo dito sa Hong Kong ng 3 buwan or 4 na buwan. Pwede na kayong mag-apply sa kanila. Pero depende pa rin yan kung saang bangko kayo nag-apply ng loan ha, kasi hindi ko alam yung ibang bangko. Sabi nila pwede na daw kahit wala pang 1 buwan, pero hindi ko alam yan kung anong bangko yun. Pero karamihan, dapat naka 3 months ka na dito. Meron nga bangko, lalo na sa mga baguhan ha, hindi nila inaalaw na mag-apply sa kanila kung wala ka pang 1 taon. Ay, nako, ang tagal-tagal nun. Pero dito na lang kayo mag-apply sa bangko na 3 months, pwede na yun. Makapag-apply na sa kanila. At hihingiin din nila yung nag-refer sa'yo kung sino yun, kakilala mo ba? Kasi mas okay yung kakilala mo talaga. Hindi nila i-approve guys kung hindi mo kakilala. Sabi-sabi lang na, kakilala ko yan. May bangko na maano din sila, mausisa sila kung paano mo nakilala. Kaya yung nag-refer sa inyo, dapat ilista ninyo ang pangalan, cellphone number nun, para pagtanungin nila kung kakilala mo yan, meron ka na talagang maipakita kung saan siya nagtrabaho. Ganyan guys, isulat ninyo ang detalye ng nag-refer sa inyo para sure kung itanong nila, at least alam mo anong isasagot. Kasi bago kanila i-approve niyan, tatawag talaga yan sila sa inyo para mag-interview. Kaya kailangan tanungin ninyo ang detalye ng nag-refer sa inyo ha. Halimbawa ako, mag-refer ako sa inyo, ibibigay ko naman yung pangalan ko at saka yung cellphone number ko para kung in case na tanungin, meron kayong isasagot. Sunod ay ito na yung mga requirements na kailangan ninyong ihanda. Meron kayong passport, i-ready nyo yan ha. Ang kontrata ninyo, visa, Hong Kong ID, at saka ang inyong proof of address. Guys, problema natin dito dahil wala tayong proof of address minsan. Alam na kasi ng mga employers na kailangan natin kasi may mga amo, alam nila na naglo-loan ang kanilang mga helpers, kaya hindi sila nag-iiwan ng mga proof of address sa labas. Pero may option ang ibang bangko. Kapag wala kang maipakitang proof of address, ay pwede kang mag-selfie sa labas ng inyong pintuan na nakabukas at saka hinahanap yung halimbawa kung anong flat kayo, flat C. So, naka-selfie ka doon, bukas ang pintuan, nakikita yung letter C ng inyong bahay. O, diba? Kasi kailangan para sure kung dyan ka ba talaga nagtrabaho. Kasi minsan, pag wala yang hindi nakabukas ng pintuan, baka mamaya nag-selfie lang. selfie lang tayo sa labas ng pinto ng kapitbahay natin. Sigurista din yan sila. Meron nga akong in-applyan na bangko
na mag-selfie ka sa harap ng inyong pintuan na nakabukas, tapos meron din na picturean mo yung elevator permit, kung kailan yung expiry date, para sure talaga. Ewan ko bakit kailangan yung permit nung elevator. At saka mag-selfie ka kung anong floor. So nahiya naman ako, baka mamaya pag selfie ko anong floor ako, baka mamaya may nakakita sa akin. So nagsiselfie ako sa back door kung saan tayo nagtatapon ng basura. Meron kasi doon kung anong floor ka nakasulat. So doon ka mag-selfie. Ganon ang gagawin kapag wala kang proof of address. Anong sunod pa? Ito pa pala guys. Kailangan meron kang i-prepare or ikontakin mo kaagad yung isang pamilya mo doon sa Pilipinas na core contact person na sabihan mo na mag-loan ka, para kung tatawag ang bangko ay alam na nila. Sabihin mo sa kanila, kung tatawag ang bangko, sabihin mo mag-loan ako pang renovate ng bahay, ganyan-ganyan, kasi i-verify nila yon kung talagang kilala ka ba nila, yung contact person mo doon. Tatanungin nila kung okay ka ba sa trabaho, ganyan guys. Verification talaga, kasi baka mamaya nag-loan ka para tumakas, so diba, mag-pre-contra ka agad pag makakuha ka na ng pera sa bangko. Ganun sila kasigurista, kapag tumakas ka, meron silang contact person na tatawagan doon. Alam nila talaga kung saan ka nakatira. Kailangan kasi nila ang contact person sa Pilipinas para matawagan nila or mag-verify kung kilala ka ba nila, at in case natatakas ka, meron silang matatawagan dyan sa Pilipinas. O wag takas-takas mahirap, mapapahiya lang tayo. So ganun lang kadali guys. At saka bago ka nila ma-approve, marami pang mga interview yan sa'yo, para talagang pag ma-approve na yung iyong application, pupunta ka na lang sa bangko para sa pagkuha ng iyong loan. Diba? Happy-happy ka na kaagad. Dapat guys, kapag nasa approval na kayo, releasing na lang kayo, pupunta kayo sa bangko, mas maganda weekdays kung makalabas kayo kasi walang tao. Kasi pag Sunday kayo pupunta sa bangko, napakahaba ng pila. Kasi titingnan, hindi pa naman pagpupunta doon, hindi naman kaagad ibigay yan. Marami pa yan silang asikasuhin sa papers mo. Ihanda yung pera, mag-verify ulit sa mga kontrata mo, dalhin mo yung mga original mong mga kontrata, kung ID, passport, dadalhin pa rin yan, kasi i-scan nila yan doon para may hawak sila. So nandoon lahat yung mga details mo, wala kang kawala kapag mag-loan ka. So ganun lang kadali kapag mag-loan dito sa Hong Kong guys. Mabilis lang talaga mag-process. Ay gaano ba kalaki ang iyong ilo-loan? O depende yan sa'yo. Depende din yan kung magkano ang iyong ibabayad monthly, ilang buwan mo dapat bayaran. Pero kung gusto mo talaga na matapos ka agad ay yung bayaran, minsan kasi pag ako naglo-loan 8 months talaga, ayaw ko yung matagal kasi mahirap. In case na emergency, wala na akong madudukot na pera, wala akong ipadala sa Pilipinas kasi ang haba ng buwan para magbayad ako. Kaya kapag ako ang naglo-loan lagi, ilang buwan lang ang babayaran ko para naman makaipon pa rin ako. Hindi yung ang sahod ko na ibayad ko lahat sa loan. So, good luck sa mga maglo-loan. Kung paano ba pala mag-loan? Sino ang magre-refer sa akin? O kailangan mo kasi maghanap ng mga magre-refer sa inyo. Pero kung marunong kayo magbayad, pwede kayo magpa-refer sa akin. I-refer ko lang kayo. Kailangan talaga pwede kayo mag-loan. Halimbawa, kung paggawa kayo ng bahay, kailangan yan guys. Kasi kung aasa tayo sa sahod natin, baka mamaya matapos na lang ang ating kontrata, wala tayong bahay. Pero kung gusto niyo mag-loan para dyan, pwede. Mas okay yan. Meron kayong makita sa sahod niyo. Okay, thank you for watching. Sana may natutunan kayo kung paano mag-loan dito sa Hong Kong. Good luck sa lahat ng maglo-loan. Huwag kayong papalpak para hindi kayo ma-terminate ni amo.